Good morning, good evening, good afternoon to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1101, in the evening, I heard these words in my soul. My daughter, know that I shall speak to you in a special way through this priest, Father Plaza, so that you may not yield to doubt concerning my wishes. Already in the first meditation, my soul was struck with the following words of the priest. I must not oppose God's will and God's designs, whatever they might be, and as soon as I am convinced of the certitude and authenticity of the will of God, I have the duty of carrying it out. No one can release me from this. Whatever the will of God may be, once I have come to know it, I ought to carry it out. This is just a very short summary, but the whole meditation imprinted itself on my soul, and I have no doubts about anything. I know what God wants of me and what I ought to do. Sa gabi, narinig ko ang mga salitang ito sa aking kaluluwa. Aking anak, dapat mong malaman na makikipag-usap ako sa iyo sa isang espesyal na paraan sa pamamagitan ng paring ito, si Padre Plaza, upang hindi ka magpadala sa pagdududa tungkol sa aking mga naisip. Sa unang pagninilay-nilay, ang aking kaluluwa ay tinamaan ng sumusunod na mga salita ng pari. Hindi ko dapat salungatin ang kalooban ng Diyos at ang mga plano ng Diyos, ano man ang mga ito. At sa sandaling makumbinsi ako sa katiyakan at pagiging tunay ng kalooban ng Diyos, mayroon akong tungkulin na tuparin ito. Walang makawawala sa akin dito. Ano man ang kalooban ng Diyos, kapag nalaman ko na ito, dapat kong tuparin ito. So Faustina would sometimes doubt if what she would be or she was hearing from her soul, kung ano man yung naririnig niya sa kanyang kaluluwa. Minsan, nagdududa siya kung ang Panginoong Hesus bang nagsasabi nito? Remember that one time, she thought that she was talking to the Lord. Sabi ng akala niya yung Panginoon, sunugin yung kanyang kaluluwa. So, sinunod niya yung kaluluwa. Akala kasi niya yun yung Panginoon. Tapos, nung sinusunod niya, o nasunog na ba niya, nung humalakak yung kausap niya. So, dahil dun sa ganong paghalakak, hindi parang nagkaroon ng confirmation, hindi yun si Jesus, hindi yun ang Panginoon, kundi yun ang demonyo. So, it was a distraction of the diary. Wala ngayon tayong diary sana, kundi yan isinulat muli ni Faustina. Because Father Michael Sapochko demanded her to write it all over again from the top. Sulat siya. That's why the first part of the diary, hindi siya arranged chronologically. It was a random remembrance of the things she wrote on the diary. So dito, Faustina was told that the Lord Jesus will speak to her in a certain way at gagamit siya ng channel o ng instrument para
Malaman ni Faustina na ito ang Panginoon na nakikipagtalastasan sa kanya. At hindi siya magduda sa naisin ng Panginoon kung anong hinihingi sa kanya ng Panginoon. At ganito yung nangyari nga sa kanya. Nung kausap na niya yung pare, ang narinig niya mula sa mga labi mismo ng mga pare na hindi ko sasalungatin ang kalooban ng Diyos at ang plano ng Diyos kung ano man ito. Kapag nalaman na niya, nakumbinsi na siya na totoo nga ito, na ito nga ang kalooban ng Diyos, kung anong naisin ng Diyos, hindi na niya dapat itong ipagpaliban pa. Kailangan niya itong ipatupad in whatever way, whatever capacity. Tingnan natin sa sarili natin, ano. Minsan tayo nagdududa din kung ito bang ating mga inspirasyon na tinatanggap ay galing sa Diyos o hindi. Minsan, hindi tayo katulad ni Faustina eh. May voice na maririnig. At yun, established na that the voice was the Lord Jesus speaking to her. Pero sa atin, minsan, mag-ano na lang ba, yung parang darating na lang sa sarili mo, sa pag-iisip mo, may mga flash of ideas na marireceive ka. Magdududa ka, ano ba ito? Ito ba sa Panginoon? Hindi. Or sometimes you will be able to confirm what the inspiration was because, halimbawa, maririnig mo sa isang tao na ganun ang sasabihin. Maybe in the homily of the priest, o kaya ano ka, no, nagsuscroll ka sa Facebook page mo, nakita mo bigla yung isang quotation, isang post na ganun-ganun yung sinasabi niya. Oh, teka, parang ito yung inspiration ko kanina, tapos nakita mo ngayon sa Facebook. Or someone called you, texted you, tapos ganun yung sinasabi kung ano yung inspirasyon na na-pick up mo a while ago or the other day, ano na na-pick up mo, biglang may nagsabi sa'yo. So parang ganito ang sinasabi, kapag mayroon tayong parang signs and confirmation that it was the Lord telling you to do this, to do that. Halimbawa, yung ano, no, itong 3 a.m. gawin mo ito. Ito naman, wala naman tong inspiration in the past. Parang, it just dawned on me. Subukan mo nga to. Kasi naririnig ko yan kay Father Sunny. In the power of praying at 3 o'clock in the morning. Kasi sabi niya, ang bilis ng mga kung ano man ang pinapanalangin yan. He had a personal testimony of this. And so we tried it. Subukan ko to ng 1 month. And the 1 month continued up to the next month and the next month, the next year, the following year. And we are now on our 4th year. Ika-4 na taon na po natin ginagawa ito. Not yet 4 years, but we are already running on the 4th. Is this the will of God? I think so. Kasi di naman tayo tatagal ng ganito. Hindi mag increase ang ating followership. Hindi ito yung may consistently would be entering the Zoom room and would makikita nyo sa Facebook, no? Ngayon, pag nakikita ko yung report, kasi Facebook has a report, yung tinatag ni Insights, and then makikita ko may mga notification. This person, hindi ko kilala. Every day, I would see new names liking the post. Sabi ko, uy, bago na naman, bago na naman. And then when I would be checking the statistics, uy, tumaas yung ano, mabagal nga lang. Medyo nababagalan ako sa pagtaas natin. But it was increasing, never decreasing. So this what the Lord wants me to do? I think so. Kasi nga po, hindi naman magtatagal kung hindi. Sabi nga ni Father Eric, tingnan natin, kapag ito ay tumagal, tingnan mo kung tumagal yan, malalaman mo na iyan ay kalooban ng Diyos kasi hindi nga yan tatagal kung hindi.
At kapag kailangan na itong palitan ng bagong pamamaraan, may kusang mawawala siya dahil papasok na yung panibago. Everything is dynamic. It depends on the situation. No, kasi kung hindi na nagsiserve ang purpose ng isang bagay, ang bagay na ito ay magkakaroon ng natural death, and then a new seed will be springing out kasi yung seed nalaglag na yun dun sa sa isang prutas, nalaglag na siya, namatay na, 'di ba? Tapos nalaglag sa lupa, may tumubo na naman na bagong buhay. So ganun siya, nagkakaroon ng natural death. Pero minsan nalulungkot tayo, ay wala na, no? Nag-end na yung program na ganito, kahit sa TV, gano'n, no? But that is to give way to a new thing that is beautiful. Maybe better than what used to be. So kapag nakakuha tayo ng mga inspiration, hindi mo pwedeng ipagpaliban. Kailangan mo siyang gawin. Otherwise, you will be responsible to the Lord. Pinapagawa ko to sa'yo, hindi mo ginawa. But the Lord will make way para ma-pick up mo kung ano ang gusto niyang gawin sa'yo. Kasi kung ano mang gusto ng Panginoon na gawin sa'yo, alam ng Panginoon, sukat na sukat niya na magagawa mo. Kahit na sa umpisa makita mo, no, parang hindi mo naman magagawa. No, parang si Faustina sa umpisa, hindi naman niya alam na kaya niyang gawin because what she so was all her weaknesses. So tayo pwedeng ganun din. Eh wala naman akong pera, wala naman akong gantong kakayahan, kaalaman. Na paano kung gagawin yun? But the Lord will always make a way. Ngayon pag binigay na yan sa'yo ng Panginoon, lahat ng means para mai-execute mo ang isang bagay, still, hindi mo pa rin ginawa, you will be responsible for that. If the Lord is asking us to gather souls, harvest souls na magbabalik loob sa Kanya. Tapos wala ka lang ginawa, patulog-tulog ka lang. Mamaya manonood ka ng telenovela and the whole day will pass without you doing anything but watch your favorite telenovela from the morning hanggang gabi. Ay pagdating ng ng oras ng pagsusulit, anong isusulit mo sa Panginoon, hindi naman niya tatanggapin na, Lord, from the morning until the evening, I watch all my favorite soap opera because those are not necessary. It's a waste of time. You have wasted the gifts, the talents, the resources that I have given you. Mabulok ka dyan sa labas ng pintuan. Isasara ang pintuan, di ka makakapasok. So, kapag tayo nakakuha tayo ng inspiration, yun simple lang na you share a good post. Alam mo namang hindi destructive, di ba? At alam mo na makakatulong ito sa kilala mo na may pinagdaraanan. No? Magdadasal pala dito, nagdadasal ng chaplet. It will teach you how to pray the chaplet. And this person would hear, halimbawa yung sinasabi natin ngayon, this person would hear this and would be inspired to act, to gather souls for the souls, no? May gagawin siya to propagate the divine mercy devotion. Then you got a credit to the Lord. Kung anong gusto niya ipagawa sa'yo, magkakaroon ka ngayon ng credit. And at the end, you will be able to give an account. May maisusulit ka sa Panginoon. Kasi may credit ka na. Nakakatuwa, may credit ka. Eh kung wala, eh, Diyos ko po, di ang layo pa ng development ng soul. So, ang sinasabi dito, no, once you have proven the authenticity that it is the will of God, you have to carry it out. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Do it. Kung wala kang nakikita, kung di kahinaan mo, ask for God, have faith, trust in Him, trust in the process. Maligis ka man along the process, bahagi yun, no? Yung pagkakaligis sa'yo, yung masasagasaan ka, mapipilayan ka, dudurugin ng pagkatao mo. Pero kailangan yun.
Again, kung meron kayong mga inspiration, whatever it is that you feel that it is the Lord talking to you to do this, execute it, gawin ito sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin kasi, hindi na makapaghihintay yan. Baka huli na, wala na yung kaluluwang ililigtas mo, namatay na. At dun sa proseso ng kamatayan niya, nahihirapan siya na dapat sana'y naging magaan kung nag-intervene ka. So let us be inspired by the Lord Jesus. Kailangan matutunan natin yung meditation on things. And meditation requires that you sit down, pray, stop, pause. Kasi in your silence, dyan mo maririnig kung ano ang gusto ng Panginoon. And we should all learn how to pick up frequencies, vibrations. Kasi di naman tayo katulad ng aso na mataas yung frequency ng pandinig, no? At a distance na nasa-sense niya. So, natitrain din naman tayo na maging sensitive. And let us just every day pause, breathe, inhale, exhale, have time to rest, pray, and you would be able to hear the voice of the Lord.